So yun sir, good morning. Gagawin ko nga pala or papaliwanag ko yung final exam sa PRC9. So na-download ko na pala itong Issue template. Then ang ginawa ko is nilagay ko siya sa SAMP, then htdocs dito. Yan sa Issue. So sa pag-open ko pala nito sa browser, kailangan natin i-open muna yung SAMP. So run administrator. Then yes. Then i-start natin yung Apache. Then SQL. So then click admin. Meron na pala ako doon. So dito naman makikita natin yung ginawa natin database, which is the CRUD operation. Then meron siyang table na students. Yan. So may mga existing record na siya kasi sa paggawa ko gabi. So itong Issue template nilagay ko nga dito sa sa htdocs. Yan sa Issue. So open natin tong Issue na to sa browser. Yung pangalan lang niya is Issue. Yan. Yan. So dito sa dashboard kung mapapansin nyo, may student akong dinagdag kasi dito ako mag-e-edit or mag-delete, then mag-a-add din. So sa CRUD. So ibig sabihin pala ng CRUD is create, read, update, and delete. So dito mapapansin nyo, pag pinindot ko sa chart, JS, nandito pa rin student. Yung blank, mawawala yung student kasi sa code ng dashboard chart, nandun yung student na lalagay ko. Pero sa mga component, dyan, tulad ng card, form, wala yung student. Kasi kinopy ko lang yung dashboard, pinalitan ko ng student, tas yung logo niya, pinalitan ko lang din. So next, ang gagawin natin is mag-a-add tayo or delete muna natin to. So delete, 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 delete. So update natin to. O yan, na-delete. Wala na laman yung student. So sa paggawa ko pala ng table, yung ID ko is ginawa kong primary key, then naka auto increment. So integer siya. Tapos yung name, ginawa kong varchar. Then age is integer. Yung contact, ginawa kong varchar din. Kasi pag ginawa kong integers, nag-random numbering siya pag nilalagay mo yung contact number. So yung ginawa kong varchar siya, ang nangyari is complete number yung ma-show dun sa database. So balik tayo dito sa student portal, mag-a-add tayo. So bong. Age is 21, contact number is 5632555695. Then save. Yan. So add pa tayo more. Scan. Age is 32. Then 0939 save. So add more. Satani. Age 25. Number is 0996874998. Yan. So napaggawa tayo ng tatlong table. So dito tignan natin, reload natin kung nabasa ba talaga or nakakapag-read. So ito, success yung pagka-add natin dito, napunta sa database talaga. So let's try the edit. So si Ken, gagawin natin, i-edit natin yung age niya. Gawin natin 21. Tapos yung pangalan niya, gawin natin surname niya Soriano. Then ayan, update natin kung magbabago. So ayan, nagbago. Soriano 21. Tignan natin dito, ang nakalagay is Ken 32. Pag nireload natin, ayun, magiging Soriano 21. So ito rin kay Satani. Palitan natin yung Satani ng Tasani. Then yung age is 23. Then update. Yan. Nagbago na. Satani kanina naging Tasani, tapos yung age naging 23. Dito, pas Satani pa rin, then 25. Reload natin. Yan. Tumama na. Then, itong sa akin, try naman natin yung contact number kasi yung sa dalawa, palitan natin yung name and age. Dito naman yung contact number. Siguro, ganyan lang. Lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, update. Nagbago yung contact number ko dito. Then, dito naman, ganun lang din, nagbago. So, success yung pagkagawa natin ng student portal sa pag-add or sa CRUD, which is the create, read,
update, and delete. So, let's try naman natin i-delete. So, delete natin si Soriano, si Satani, sabay ako rin. Then, reload natin to. So, yon, na-delete din. So, let's try ibalik natin. Page 21, 09, 563, 55695, and save. Add. 10, 21, 10. Save. Ayan. Dito. Yan, na-record ulit. Para success talaga yung walang error. So, yung sa code nito nandito. Yan. So, yung student ko, student PHP, ito siya. Ito. Ito mismong student information na to. Bali nga, sabi ko kanina, itong dashboard na to, so, yan, index. Iisa lang siya dito. Bali, kinapin ko lang. Pinalitan ko yung name, tapos pinalitan ko yung logo o yung icon. Then, ito namang codes PHP. Ito yung, dito ko nilagay yung delete, update, then save. Which is, pag nag-add ka, yan, nag-add, nandito yung makita mo yung save. Nandito yung code yan. Ito, student save. So, ang gamit itong table is student, syempre, ay yung nasa database natin. So, sa update, nandito rin yan. Ito yung edit, ay yung update. Then, yung sa delete, ito. Nandito rin sa code. Sabi, itong student edit, nandito yung code ng edit, which is, pag pinindot mo to, magpupunta yung path niya sa student edit PHP. So, nakadirect siya. Kasi yung sa form action natin is code PHP, which is pag pinindot mo yung ano, ay yung code niya nasa code PHP. Pag pinindot mo yung edit, nasa student edit, makikita yung dito. Nasa ano pala, student PHP. Ito ba pala? Ito. Pag pinindot mo yung edit button, mapupunta siya sa student edit, which is ito na na-update mo 22 date. Then tignan mo dito, ayan, nagka-update 22 na. So ayun lang, tapos na po.